Ang mala-atomic na kamao ni Song Soho, ang hindi kapani-paniwalang lakas ng Young Monarch gamit ang band skill Demon Strike na siyang tumapos sa Tomb Warden na si Sheka na parang tinamaan ng napakalakas na bomba ang katawan ng Tomb Warden. Well, in this chapter ay masasaksihan natin kung gaano kahirap ang dinaanan ni Amot sa kamay ni Tarnak at sa spellcaster, at masasaksihan din natin ang shocking moment ni Woojin Chul nang nalamang natrap si Song Soho sa loob ng dungeon. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaroon ng kaunting flashback na gumawa ng testing ang ating bida kung kaya bang makapasok ni Amot sa gate ng Shadow Dungeon. Subalit na figure out nga niya na muling lilitaw ang chain para pigilan si Amot. Kaya parang nainis tuloy ang reptile dahil ano daw ang akala ni Soho, makakapasok siya sa gate habang daladala ang chain. Tugon ng ating bida, nakakainis nga naman talaga ang kadenang yan. Well, inaasahan naman talaga nilang muling lilitaw ang kadena, gusto lang nilang i-confirm. Sinabi ng ating bida na mayroon silang dalawang initial task upang makumpleto ang kanilang plano. Una, siya at si Lady Essel ay kailangang talunin ng boss at wasakin ng dungeon. Pangalawa naman ay ang wasakin ng foundation ng chain upang mawalan ng function pagkatapos papasok silang lahat sa Shadow Dungeon Gate para makatakas sa lugar na ito. Napatagon si Amot kay Soho kung ang ibig bang sabihin nito kapag hindi nila ma-execute ang isa sa dalawang task, sila ay mabibigo. Sagot ng ating bida na mayroon na siyang naisip na backup plan in case sila ay mag-fail. Kaya na pa whatever na lamang itong si Amot dahil ano man ang maaring mangyari, mas maganda na yon kaysa sa makulong dito na parang gugustuhin niya na lamang mamatay kaysa sa makulong habang buhay sa loob ng dungeon. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan naganap ang napaka-intense na laban na makikita nating nakangiti ang Tomb Warden na si Seka habang hawak-hawak niya ang orb na para bang may hahalin tulad natin ito sa Orb of Avaras ni Toss na para lamang sa mga mage type, at mukhang ang orb na ito mga lods ay pinapalakas ang kapangyarihan ni Seka na kayang mag-manipulate ng buhangin kung saan nag-unleash nga siya dito ng napakalaking dragon sand towards Soho. Subalit hindi nagpatinag ang ating bida na makikita nating habang hawak-hawak ni Soho ang kasaka dagger, mabilis itong umatake na para bang magsasagawa ito ng malakidlat na atake kung saan kaagad itong nag-unleash ng napakaraming slashes gamit ang kasaka dagger at sa isang iglap lang instantly erase ang dragon sand na ginawa ni Seka. Subalit napansin ni Soho na pagkatapos niyang umatake, biglang bumagal ang kanyang galaw at pumulupot sa buong katawan niya ang buhangin to the point na hindi na talaga nakagalaw ang ating bida. Lumalabas na minamanipulate ng Tomb Warden ng sand at gamit ang orb, mas napapalakas na Seka ang buhangin na kapangyarihan, bagay na nagpa-realize kay Soho na mahihirapan talaga siyang makalapit sa kalaban kung palaging ganito ang mangyayari, kaya malaki ang chance na siya ang unang mauubusan ng mana, at sa nakikita niya base sa kulay ng pangalan ni Seka, nasa at least A rank ang monster na ito, realizing na kailangan niya talagang tapusin kaagad ang laban na ito. At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na pwede mong suotin sa Christmas party ngayong December, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na yung chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ang black clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design, ang Speed Kingdom na sobrang simple subalit napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot, lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation, dahil hindi lang maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Ipinakita na gumagawa ng mala javelin thrower stance itong si Lady Essel upang ihagis ang kanyang spear towards Seka, habang dahang-dahang pilit na itinataas ni Soho ang kanyang kamay upang kontrolin ng spear gamit ang ruler's authority at nang mas mapapabilis at mas accurate ang pag-target nito towards Seka. Subalit wala itong kahirap-hirap na tinapik ng Tomb Warden gamit ang kanyang kamay, kung saan dito nagkaroon ng chance si Soho na tuluyang makawala sa buhangin at sumigaw kay Lady Essel na gagamitin nila ang band skill.
Kaya napangiti si Demon Girl dahil finally naisip na rin ng Young Monarch na makipag-band skill sa kanya para maging useful naman siya minsan. At heto na nga mga lods, isang napakatinding kapangyarihan ang binuo ni Lady Essel sa kanyang palad at sa sobrang lakas ng kapangyarihan na ito, pumuti ang buhok ni Lady Essel na para bang si Carrot ng Mink Tribe na nakasulong mode. Ipinaliwanag ni Lady Essel kung bakit mahina ang una niyang band skill kay Soho. Ito ay dahil kailangan niya munang mag-absorb ng soul ng mga napatay niyang magic beast upang tumaas ang charge rate ng band skill. Which is ito ang kanyang naunawaan nung matapos nilang pasukin ng iba't ibang klaseng dungeon kasama ang Young Monarch. At ngayon, ito na ang kanyang oras upang ipakita ang ipinagkatiwala sa kanya ni Soho na huntingin ang mga goblins sa loob ng Shadow Dungeon. At heto na nga mga lods, isang nag-uumapaw na napakalakas na kapangyarihan ng binuo ni Lady Essel kung saan kaagad ito napunta sa kamao ng ating bida at habang nasa itaas si Soho, makikita mo talaga na sobrang lakas ng ataking nito mga lods. Di ko talaga ma-imagine kung gaano ito kaganda kapag na-animate na sa anime series. Bumagsak si Lady Essel at yung puti niyang buhok kanina ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Kaya na-realize niya na kahit sa ganitong moment, palagi pa rin niyang naipapakita sa Young Monarch ang kanyang disappointing side dahil nawawala na naman siya ng malay. Kaya mananalangin na lamang siya na ang band skill ay magdulot ng napakalaking tulong para sa Young Monarch. Ipinakitang hindi nagpatinag itong si Seka at gustong sabayan si Soho. Ngunit sinabi ng system na ang band skill, Demon Strike, ang charge rate ay nasa 67%, delivering a devastating attack by receiving the energy of the White Flame Descendant. At heto na nga mga lods, ang mala-atomic punch ni Song Soho na nagbabaga at lumiliyab ang napakatinding lakas na wika ni Soho lahat sa iisang atake. Bumaon sa katawan ni Seka ang nagliliyab na kamao ni Soho at sa sobrang devastating ng suntok ni Soho, nagawa niyang mawasak ang katawan ni Seka just quickly as fast na parabang nagmimistulang bomba ang kamao ng ating bida. Pagkatapos, napansin ni Vero na parabang unti-unting gumuguho ang dungeon at na-realize ng dalawa na isa lang ang ibig sabihin nito. Nagawang matalo ng Young Monarch ang boss ng dungeon at ito na ang pagkakataon ni Amot. Ipinakitang unti-unting natatanggal ang bakal na nakakabit sa kadena dahil sa pagkaguho ng poste kaya nagpagulong-gulong ang mga ito sa sahig kung saan pinangalanan ni Vero si Amot na crocodile upang tawagin para isama papasok sa loob ng Shadow Dungeon. Habang naglalakad, na-realize ni Amot na hindi na siya kayang pigilan ng mga chain at isa lang ang ibig sabihin nito. Siya ay finally free from Tarnak. And still, hindi pa rin niya alam kung bakit siya pinag-eksperimentuhan ni Tarnak at ng kanyang spellcaster gamit ang ordinary humanoid. Dahil lahat ng yon ay nag-iwan sa kanya ng painful memories dahil sa ginagawa nilang daily destructive and regenerative experiment. At dagdag pa niyang ang kanyang buong katawan daw ay winasak ni Tarnak at ibinabalik naman ng spellcaster at makikita nating iba na ang katawan ni Amot sa pagbalik ng kanyang katawan bilang experiments at ang kanyang katawan daw ay unti-unting lumalakas ayon sa plano, subalit ang kanyang isipan ay hindi kinaya ang sakit hanggang sa napunit ang kanyang mata, making him enjoying the pain. At dahil sa sakit na iyon, kumapit na lamang siya sa iisa niyang kahilingan na gusto niyang muling maramdaman ang majesty ng napakalawak na kalikasan nung panahong siya ay bata pa. Subalit sa paghakbang papalayo ni Amot, may bigla siyang naramdamang mayroong mabilis na bagay na papunta sa kanya at ito pala ang mga metal na nasa ilalim ng magic spell ng spellcaster ni Tarnak kung saan bumaon nito sa torso ni Amot. Nagulat na lamang si Vero dahil ang hook ng mga kadena ay hindi hinahayaang makatakas si Amot kung saan dumalak ang dugo hanggang sa napasigaw siya sa sobrang galit kay Tarnak at sa spellcaster nito dahil na-realize niya na parang gugustuhin pa ata ni Tarnak na mamatay siya kaysa sa makatakas. Subalit biglang dumating si Soho at nagawa nitong masipa ang isa sa mga hook chain, ngunit ang naging kapalit nito, nagkapunit-punit ang muscle ng binti ng ating bida sa lakas ng hook chain. Isa-isang sumalubong sa kanila ang hook chain kaya kinuha ng ating bida ang Shadow Dungeon Key upang gumawa ng gate sa harap dahil naisip ni Soho na kung susunod pa rin ang mga kadena kay Amot, wala silang ibang choice kundi isama ang mga ito papunta sa loob ng Shadow Dungeon kung saan kaagad sinipa ni Soho ang isa sa mga hook upang pumasok ito sa gate hanggang sa sunod-sunod niyang ipinasok ang iba pang hook na paatake sa kanya.
Nagulat si Amot dahil sa ginawa ito ni Soho para sa kanya at hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang gustong hilingin sa kanya ng Young Monarch para umabot sa madugong pagligtas ni Soho sa isang reptile na katulad niya. Bigla na lamang nagulat si Soho dahil naramdaman niyang hindi na kaya ng kanyang buto dahil binabangga niya ang lakas ng puwersa ng hook chain kaya si Amot na mismo ang sumuntok papunta sa gate para iligtas si Soho. Nagulat si Soho sa ginawang pagligtas ni Amot at sinabi ng reptile na ngayon ay nakita niya na kung bakit natalo si Tarnak o ang lahat ng Monarch ay hindi talaga kayang talunin ng nag-iisang Shadow Monarch. At tinanong si Soho na di ba ang kailangan lang niyang gawin ay ipasok lang niya ang mga hook na ito sa loob ng gate. Kaya inaya niya ang ating bida na sasamahan niya ito sa lahat ng struggle hanggang sa huli. At dito'y kinilala niya si Soho bilang ang Young Monarch na makikita nating napakarami pang hook ang dapat nilang ipasok sa gate. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Lady Ethel na kakagising lamang. Nakita niya si Bero at bigla niyang naalala na ipinasok siya ng Young Monarch sa loob ng Shadow Dungeon matapos maubos ang kanyang energy. Kaya tinanong niya si Bero kung ano ang nangyari kay Young Monarch at kay Amot. Na siyang sinabihan naman ni Bero na huwag mag-ingay itong si Lady Ethel dahil nagpapahinga ang dalawa. Kaya sobrang saya ni Lady Ethel nang makita si Soho na nakatulog habang nasa tabi ni Amot. At nag-notice ang system na si Amot ay recruited na bilang descendant ng Monarch of the Iron Body. At ang urgent quest ay kumpleto na at nakatanggap ang ating bida ng reward at isang level up. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang coffee na nasa table ni Woo Jin-chul habang tinitingnan niya ang isang hunter na makikita nating ito ay si Song Soho. Naisip ni Jin-chul na nung biglang nawala si Jinwoo ay mayroon na lamang kakaibang nangyari, ang muling paglitaw ng mga Gates and Hunter. Kaya nagpapasalamat talaga siya sa memories sa past timeline na ibinigay sa kanya ni Jinwoo dahil madali niyang natugunan ang pagtapos ng Chaos of Catalysm sa pamamagitan ng pag-create kaagad ng Hunter Association. Subalit ang paglitaw ng Star Powder ay nagpapahiwatig na mayroong kakaibang nangyayari dahil ito ay hindi nag-exist sa past timeline. Isang amplifier na kayang i-increase ang mana ng mga Lorang Hunter without any side effect. Nadiskubrihan niya so far na ang source ng Star Powder ay ang Vice Guild Master ng Reaper Guild na si Lee Min-song. Nakita niyang mas lalo itong naging active mula nung ang Guild Master na si Lim Tae-gyo ay pumunta sa ibang bansa for business trip na parabang gumagawa ito ng sariling hakbang. Subalit kahit sa nakaraang mundo, alam niya na walang kalibre itong si Lee Min-song kaya nararamdaman niyang mayroon itong mastermind sa likod ng Star Powder. Biglang nag-ring ang cellphone ng chairman at nakilala niya na ang president ng Ajin Guild ang tumawag sa kanya. Tinanong niya kung ano ang problema. Humingi ng sorry si Jinwoo dahil tumawag siya direkta kay Jin-chul na tugon naman ng chairman wala naman daw itong problema dahil pwede itong tumawag sa kanya anytime dahil tinulungan siya nito nung kakasimula pa lang niyang bumuo ng Hunter Association. Sinabi ni Jinwoo na tumawag siya dahil kailangan niya ang tulong ng Hunter Association. Kaya parang nagulat itong si Jin-chul kung bakit nangangailangan ng tulong ang isang presidente ng kumpanya. Tugon ni Jinwoo na ang kanyang pamangkin daw, ang kanyang pamangkin na kakaawikin lang bilang hunter ay natrap sa loob ng gate. At lumuluha nga itong si Jinwoo mga lods na tumatawag kay Jin-chul. Kaya biglang tumagas ang pawis ng chairman nang na-realize na walang ibang nephew itong si Jinwoo kundi si Soho lamang, which is ang anak ni Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!